Good morning mga mate. Good morning po sa inyong lahat. Ito po ulit ang inyong Manny Edgar. Meron po ulit panibagong isi-share po sa inyo sa araw na ito mga mate. Yung classmate natin sa ating libangan at negosyo ay muli pong nagpagawa sa atin ng panibagong mga tali ng kanyang mga alagang mga manok. Ngayon marami po siyang stag na i-harvest. Kailangan na po niya uli ng mga bagong tali na pang-stag mga mate. Kaya share ko po sa inyo mga mate kung paano po tayo gumawa ng taling pang-stag. Ito po, ayan, binilang ko na yung classmate natin na gagamitin sa kanyang mga stag. Ito yung size 9 na loaded. At ito naman po yung kanyang strap. Ayan, style plug, parang style ng plug ng Pilipinas mga mate. Kulang na lang dito yung kulay yellow. Ayan, parang style plug tawag namin dito. Ayun mga mate, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga ginagamit kong tools sa pagbuo ng ating mga tali. Mapa-stag man po ito or mapakak. Panoorin nyo na lang po mula umpisa hanggang dulo para yung ibinabahagi ko po sa inyong kunting kalaman sa paggagawa ng ating mga manok panali ay makuha nyo rin po, ma-perfect nyo rin magaya. Hindi naman po mahirap itong ginagawa natin. Kung titingnan po natin mga mate ay napakasimple lang, pero maraming tools din po ang ginagamit dito. Kaya ika nga, tiyaga lang po para magkaroon po tayo ng pagkakakitaan sa araw-araw. Sa araw-araw na gawa ng ating Panginoon ay sana po ay makaraos po tayo sa mga pangangailangan po natin sa araw-araw. Kaya itong sinishare ko po sa inyo mga mate ay talagang panghabang buhay na po ito na pwede nyo pong pagkakakitaan. Okay? Panoorin nyo na lang po mga mate. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po and share po sa ating mga kapwa magmamanok o kahit na hindi nagmamanok, kahit yung mga gusto magkaroon po ng extra income, yan, share po natin. Kasi ito po hindi nabubulok, umulan umaraw ay wala po tayong problema. Basta't maayos lang po yung pagkagawa. Kahit na hindi mo na ito i-alok-alok kapag kilala ka na at maayos po yung gawa nyo, kusa po silang tatawag sa iyo, kukontakin ka para po magpagawa ng panibagong mga tali. Kasi kahit yung mga tali po ay hindi pa po nasisira kapag luma na, meron po mga siguristang magmamanok na kapag inabot na po ng ilang taon yan, kahit hindi pa sira, nagpapalit na po sila ng panibagong mga tali para sigurado ika nga. Okay mga mate, panoorin nyo po, isi-share ko po sa inyo ngayon kung paano po tayo gumawa ng pang-stag na tali. Pang-stag Okay, mga mate, panoorin niyo po. Mga mate, tulad nga po ng una kong sinabi kanina, ito po ay pang-stag na low-bed, size 9, at ito naman po yung strap. Mapakak or mapa-stag ay pwede po natin itong i-connect sa ating low-bed. Ngayon mate, ito ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga gagamitin natin. Ito po ay gumagamit po ako ng diagonal cutter. Ito po ay makinis dito, walang ngipin yan, makinis. Para po saan? Para dito yan mga mate. Ayan, pag ilalak po, para po makinis po yung paglapat niya. Kaya tinanggalan ko po ito mate ng ngipin. Ayan Hindi tulad nitong isang diagonal cutter ko, may ngipin yan. Dahil ito po ginagamit ko sa paghila ng lubid. Pag ipinasok ko na po sa masikip na butas ang ating lubid para may higpit, hindi makakawala ang manok. At ito naman mate, pag binutas ko na po yung strap, ito po ang ginagamit kong panusok para makinis po yung butas. At uniform po yung laki ng butas niya. Ito naman mate yung gunting natin, pangkat ng ating strap at saka pangkat ng ating lubid. Ito mate, para po saan to? Ito po ay, dito ko po ikinakabit. Magkasama po ito at itong rematch. Ayan. Para po matibay yung pinagputulan ng ating strap kapag inasimbol na natin ang ating lubid. At ito naman po, ito po yung shapa na washer na maliit para po sa stag talaga.
Meron din po tayong apple green na label hose. Makapal po ito, makunat. Medyo maliit po siya, pang-stag po ito. Hindi tulad nung pagpangkak, medyo malaking label hose po ang ginagamit ko. Flexible po ito mga mate at makunat. Matagal taon to, hindi basta-basta ito nasisira. Nagkukulay puti lang to kapag matagal na. Inabot na ng kalahating taon, isang taon, nagkukulay puti ito, nawawala lang yung kulay. Pero yung tibay po, nandun pa rin. Ito naman mate, ang gasira natin. Ayan. May gasira tayo, ito pong ginagamit ko. Ito yung panusok natin pag nagkakabit po tayo ng rematche. Ayan. Ayan, lighter. Ayan mga mate ha, sinishare ko po sa inyo. Lahat po ng nalalaman ko ay ibinabahagi ko po sa inyo. Ito po ay ika nga hindi ko naman sa binubuhat ang sariling bangko ika nga ito pong isinishare ko po sa inyo ay panghabo ito. Hindi po tulad ng ibang nagbablog nang ibinibigay po sa content nila yung magbibigay ng tulong pinansyal, pera. Yung pera mabilis mawala po sa kamay natin, dumadaan lang yan. Pero hindi tulad po nitong ibinabahagi ko po sa inyo. Ito po ay panghabang buhay na talaga. Magkakaroon po kayo ng sariling negosyo o pagkakakitaan. Okay mga mate, umpisahan na natin. Sa paggawa meet ng pamaa, estimate nyo lang po. Nakikita naman po natin kung gaano po kalaki yung paa ng Texas. Pero lang kung ang ipapagawa sa inyong tali meet ay yung ang pagtatalian ay yung asel. Laki naman din pa nun. Pwede po kayo mag-adjust. Pero pag sa Texas po, ayan. Yung simpleng luwang lang, sobrang simpleng laki or luwang lang po ang gagawin natin pag sa Texas. Pag sa stag naman mate, kahit na itong hiniliit natin, ayan, pag sinukat yun na nagkasya na yan, okay na po yung luwang ng butas ng ating strap. Ayan. Ngayon, kapag sa tansya nyo po ay okay na, pwede nyo na pong ikat. Then pag nakat nyo na po, ayan, para hindi na mahihila to masilan to hindi. Pasukin nyo muna. Ayan. Kasi gagamitin po natin itong mga meat na panukat. Ayan, panukat. That time na nakuha na po natin yung sukat, yung unang pinutol po natin, ito na po ang gagawin natin panukat mga meat. Ayan. Kung ang sukat po natin ginawa ay pang-stag, ayan. Sa unang sukat at nakuha mo na yung tamang sukat, pang-stag, tuloy nyo na, magkat na kayo kung ilan ang in-order sa inyo, ilan ang pinagagaba sa inyo ng customer nyo. Ayan, magkat na kayo. Tulad ngayon, yung suki ko mga mate, plus meet natin sa ating libangan at negosyo, ito po, 60 piraso po ang pinagawa sa akin. Noong nakarang araw, yung may-ari ng isang sabungan dito sa amin sa Pangasinan, nagpagawa rin ng 50 piraso, yung may bakal naman yun. At nung nakaraan din, 100. Sa ibang farm din po yun. At nung kahapon din po, meron din pong nagpagawa mga mate na pambinta rin po nila. Ayan. Kapag alam naman nating pambinta din mate, binibigyan po natin sila ng presyong pambinta.
yung sila po ay kikita rin tulad po ng mga poultry supply. Pero hindi ako nagbabagsak mate sa mga poultry supply kapag naggumagawa ako, puro lang po order. Meron din poultry supply po na umorder sa akin kapag nagkasundo po kami sa presyo at hindi naman po kulugi, ay binabagsakan ko po sila kasi meron din po poultry supply na tinitingnan po yung quality ng gawa. Kaya kahit medyo mataas po yung presyo mo, kukunin nila at ibibinta rin nila. Pero hindi po tayo mate nagbabagsak sa mga hindi pa ako nag-iikot-ikot, hindi pa ako nagbabagsak sa mga poultry supply. Ang suki ko lang poultry supply dito mate, 3 lang. Yung payag po sila sa presyo ko. Kasi maayos naman po ang paggagawa natin mga mate, pulido po. Hindi po natin inapura ang paggagawa. Kaya hindi naman po natin pwedeng ipamura ng gusto mga mate. Lugi naman tayo. Tayo naman po ang kawawa. Gumagawa po tayo mate yung pulido. At matibay para hindi po nakakaya sa mga nagtitiwala po sa atin. Okay mga mate, gagawin ko muna yung sample para ma-share ko po sa inyo yung paggawa po ng pag-stag. Ayan. Ito, nailagay ko na po yung apple green na label hose. Then maglalagay po tayo dito mga mate ng ayan, yung transparent hose. Ayan. Ang purpose ko dito mga mate, kasi ito yung pinagputulan. Pag hindi mo yan napaso ng maayos at dinuka ng manok, maghihimul-mul po yan mga mate. Tapos pag nabiyak yan, bubuka na, delikado na mga mate. Kaya ganito po ang ginagawa ko para matibay. Yan. Hindi ko tinitipid sa materyales mga mate. Yan. Lalagay na natin ng Rimachi. Ayan. Tulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina mate, sa intro natin, ito yung diagonal cutter ko na tinanggalan ko ng ngipin. Ayan, para po makinis. Ayan, parang salamin. Then, pag nailak na natin yung Rimachi ng gamit, ito uli yung pinagputulan po, gagawin din nating makinis. Sa pamamagitan po ng pagdiin natin. Matapos pasuin, i-didiin po natin sa marmol. Then, ito na yan. Ayan o. Ayan. Makintag po siya. Ayan. Ngayon, dahil sukat na po ito mga mate na pang-stag, mag-a-adjust po tayo. I-babalansin natin. Ilalapat natin maigi. Dahil dalawa po ito, double strap po ito. Ayan, isusukat po ulit natin. Ngayon, pag okay na, naka-ready na. Pantay na po siya. Ayan. Magbubutas na po tayo. Then, tulad nga po ng sinabi ko, ito po yung makinis na bakal. Pag nabutas mo na ng nagbabagang wire, ayan na. Tutusukin na natin ito para makinis ang butas. Ngayon, sukat ulit. Sukat ulit mga mate. Ayan I-estimatein nyo po na ito po ay pang-stag pang-stag. Kaya kailangan babagay mo sa binti ng manok yung luwang ng strap niya. Ayan. Sukat mo na. Butas. Then, ayan. Para makinis po yung butas. Ngayon, eto na. Patay mo natin ilaw. Sayang ng denatured alcohol. Kaya, i-off mo natin yung ilaw. Patayin mo na. Then, kukuha na po tayo ng eto na. Kukuha na po tayo ng gagamitin nating lugid. Yan. Mahilig po akong manood ng balita. Araw, umagat, gabi mga mate. Ayan. Maraming walang trabaho sa atin mga kababayan. Kaya yung ibang kababayan natin, napipilitan pong pumunta ng ibang bansa para po maghanap ng trabaho. Ayan. Ngayon, kung galing na po kayo sa ibang bansa, mate, napanood nyo itong binablog ko, pwede nyo na po itong
gawing business. Ayan mga mit, oh. Nakabuka ito, kailangan ayusin mo. Ayusin din natin ito. Ayan. Meron akong panukat dito mga mit. Ito yung mahaba. Magkakat muna tayo ng mahaba. Ayan. Itong mahaba ko mit ay ito po ay pag sinukat ko mga 4 feet po ito. Buti ng 4 feet, 3. Yan. Yan. Medyo ahabaan natin to. May allowance kapag pang stag ito mit. Hinahabaan ko yung allowance. Sinusobrahan ko. Kasi magsasanggal pa tayo or i-splice pa. Ayan. Nakaputol lang tayo ng pangdugtong. Yung mahaba. Pag pang stag niya nga mit, medyo habaan nyo po ang putol. Yung para sa pama. Kasi medyo may kaliitan po itong pang-stag. Pero ang ginagamit nating hulmahan ay malaki, malaban. Ito na mga mit. Ang gagawin natin dito ay papasuin natin ang magkabilang dulo mga mit. Ayan. Ayan. Pipihitin nyo po para kuminis. Ayan. Para tumulis po. Ayan. Katulis na po siya. Papasuyin natin. Ganito lang gamit. Papasuyin po natin ang magkabilang dulo. Para pag ipinasok na natin sa masikip na butas ay hindi po tayo masyadong mahirapan. Pasok. Ayan. Ito na po. Ayan. Tayo mo natin ilaw para makatipid tayo sa denatured alcohol. Ayan. Ayan. Ito mga mate, masikip ito. Gagamit tayo ng panulak. Ayan. Ayan. Ayan mga mate. Maghuhulma na po tayo. Hulma. Ayan. Para lagyan na po natin ng stopper. Ayan. Ngayon kukunin natin yung hulmahan natin. Nasaan na yung hulmahan ko? Ito yung hulmahan ko mga mit. May malalim at mayroon din para sa mababaw. Ito yung mababaw na hulmahan. Ito po yung ginagamit ko para sa starter ng pamaan ng ating manok. Para sa strap na starter. Yan, mga mit. 1, 2, 3. Ayan, rumah na. Ayan, ngayon ang gagawin po natin mate, ito yung pinutol ko kanina na mahaba. Ang gagawin po natin dito mga mit ay papasuin muna po itong tatlo. Ayan, tatlo po yan. Papasuin po natin yung dulo. Para pag nag-i-splice na po tayo ay madali pong isangal o i-splice. Okay? Ayan. Hindi na po tayo gagamit mga mit ng swivel. Kasi maganda rin naman po. Minsan kapag pang-stag po ang ginagawa ko, hindi na pa ako gumagamit ng swivel na J-wire. Yan. Patayin mo muna ilaw para hindi sayang sa denatured. Yan. Ngayon, ito yung dulo. Kailangan nating isangal para maganda po ang paggagawa natin ng ating tali.
Marami na po tayo mga mate na natulungan na nanood sa ating mga binablog. Ayun. Ngayon po, ganito na rin po ang business nila. Ayan, nakasangal na siya. Pag nakasangal na mga mate, ito pong sobra, papasuin natin to. Pero yung pagdodugtungan po natin, unahin muna natin. Ayan, i-splice din natin to. Bumuka na eh. Ayan. Ang pag-i-splice naman ito mga men, double siya. Dino-double ko para sureball na hindi ayan mga men, ayan. Naka-double na po siya. Naka-i-splice na po. Ayan, double. Ayan. Ngayon, papasuin na po natin mga meat yung sumobra. Ayan, sumobra. Papasuin natin. Ayan, papasuin lang po natin mga meat yung dulo lang po para maging maayos po at pulido. Tingnan. Ayan. Ngayon, napasok ko na po. Napasok ko na yung dulo, yung tatlong dulo. Ayan. Ngayon, yung sa dulo naman ang ating tali, dahil meron din pong sobra, kailangan din po natin pasukin. Ayan. Dahil self-employed lang po tayo ngayon. Ayan, ayan. Panoorin nyo lang po. Ayan, makinis na po. Kasi ito, pang dulo lang naman po ito eh. Sangal nyo, or i-splice, then pakikinisin. Okay na? Ayun na, makinis na. Pati yung pagdudugtungan. Makikita nyo naman mga meat na yung lubid, yung sakto siya. Ayan, sakto. Then, gagawa tayo ng stopper dito. Ang gagamitin natin meat na stopper, malalim. Ayan. Tapos, ang gagamitin natin mga meat na shop or washer ay yung malaki. Yung ginagamit ko sa pangkak. Para hindi po lulusot dito. Ayan. Para hindi po lulusot sa ginawa nating i-splice. Ngayon, magpapasok na tayo mga meat para ihulma natin ang ating stopper. Estimate nyo lang mga meat na yung pinaso nyo po ay yung sakto lang dito sa ating paghuhulmahan. Para walang masayang na lubid. Yung sakto lang siya. Ayan. Tayo mo ng ilaw para iwas paso. Ayan mga meat. 1, 2, 3. Hindi na mainit. Ayan. No. Magkapal pang hulma natin mga meat para matibay. Ayan na. Magpe-play ito mga meat. Huwag kayo mag-alala dahil malaki po yung butas at size 9 lang po yung lubid ng pang-stag. Gumamit naman po tayo ng malaki na washer na ginagamit ko sa size 12 na lubid para protection po ito, para hindi siya lulusot sa butas ng ating i-splice. Oh. Ayan, nakabuo na po tayo. Ayan. Napakaganda mga mate, matibay po ito. Ayan. May kunting higpit para hindi makakawala ang ating manok na itatali dito. Ayan. Ang haba po nito mga mate ay 1 dipa. Ito na mga mate, ito na po. Ayan na, tapos na. 1 dipa po ang haba nito mga mate. Ayan, 1 dipa. Pang-stag, size 9 po na lubid ang ginamit natin. Okay mga mate, paalam po sa susunod muli. Ingat po kayo lagi mga mate. I love you all.